Ayun, chicken. Kanina pa siya dyan. Nainip na siya. Center stand mo, no? Sumahin center stand mo, no? Naunahan ako ng Honda Beat, ha? Ganda. May ganda rito. Diba? Ang ganda ng view dito. Kaya maraming papasyal dito, eh. Bumibitaw ka pa, ha? Mahusay kang bata ka. Anong feeling na nakapunta ng Marilac, eh? Ito na yun. Walang sinabi yung Aerox ko doon sa Honda Beat ni Ken, eh. Lupit, eh. So ayun nga mga tiyang, take off natin is 8:20. Advance siya ng 5 minutes kaya huwag niya nang pansinin. 8:20 ng umaga na dapat ang biyahe namin ilas 4 ng umaga. Pero ayun nga, tuloy pa rin natin ang biyahe kasi today is holiday. Yeah, local holiday lang po sa Valenzuela. Wala po kaming pasok. Dapat talaga pasok tayo, pero ayun nga, sabi nga ni Chang, puro na lang daw tayo trabaho. Tama naman siya. So kalimutan muna natin ang stress at tayo ay mag throttle therapy. And throttle therapy muna tayo. Pasyal muna tayo. Malapit lang naman ang Marilac, eh. Siguro kaya natin marating ng mga 1 hour and 30 minutes. Kasi doon tayo sa may Mindanao dadaan. Ayan, para mga chang, samahan nyo ang aming very short ride na breakfast na, pero tingin ko magiging lunch ride, hindi na breakfast ride. So yun lang. Tara, biyahe tayo. Binabakbak na naman, eh. Gaya nito, binakbak nila, oh. Wala namang ginagawa, wala namang gumagawa. Grabe na naman traffic dyan, diba? Kuya, naplatan na dahil sa ginagawa, oh. Grabe, kawawa na naman motorista. Tapos kung kailan magpapasko, tsaka dyan na naman nila babakbakin. Alam mo yun, kung kailan maraming bumabiyahe. Papagas muna tayo dito sa refill sa ating trusted na murang gasolinahan. Basta yun natin kung kaya ng isang full tank ang Marilac, balikan. Pagpagas tayo 3.74 liters. Then re-reset natin yung trip counter. Set natin ang ating trip counter para sa kilometers balikan ng ating short ride, para makita din natin kung kaya ng full tank ang biyahe ng Marilac. Hintayin natin yung resibo kasi iniipon ko para pamigay dun sa sa mga kaibigan kong merong gas allowance na nire-refund nila. Sana all. Sana all, no? Sana all nare-refund yung gas. Okay na yan, at least kahit pa paano may balik sa iba. Yung pinagpagas mo na ibabalik sa iba. Salamat. Okay na rin. Kesa naman hindi, di ba? Ayan, tara.
tuloy-tuloy na yung biyahe natin hanggang Marilaki at makapag-breakfast ride, pero mukhang lunch na. At syempre, as always, traffic pa rin dito sa Bukawi kasi ilang buwan na nilang ginagawa yung kalsada dyan. Sana umabot ang December na matapos nila, kasi sa holiday season for sure stop lahat ng gawa. Kasi dadami yung holiday, madadami yung walang pasok, tapos lalaki yung volume ng traffic. Sana sa pamunuan ng Bukawi matapos nyo sana yan. Tagal na naming pinagdudusahan yung traffic na yan, hindi nyo naman ginagawa. May gumagawa man, dadalawa lang. Tapos sa payroll ilan? 100, diba? It's more fun in the Philippines, diba, Chang? Daw siyang pakiram eh. Basta may pera siya. It's more fun in the Philippines talaga. Tapos mag-e-election na naman, tapos iboboto na naman natin yung mga hindi karapat-dapat na nakaupo, diba? Ang boto niya si Rosemar. Ang sarap maging Pinoy. Sino yun? Si Diwata. Si Diwata, boto na si Diwata. Buti na talaga na botante. Boto na si Diwata para lalong it's more fun in the Philippines. Dati mga artista lang ang nagiging Kaya pati mga vlog. Dati mga artista lang ang mga nagiging government official Ngayon pati mga vlogger na Ayan, ano mangyayari sa Pilipinas. Dito na tayo dumaan sa Balubaran para hiniwas traffic sa palabas ng Maysan. So bilis kasi dito pa Mindanao Yun lang talaga pinagkaiba nung mag-NLEX ka. Kung nag-NLEX tayo, nandoon na tayo kanina pa sa Mindanao. Nga, so yun nga, hindi naman domi na rin dala natin. Sa layo, ikot. Pero okay lang. Enjoy natin ang biyahe. Wala pa naman masyadong traffic, kaya masaya pa. Nakalabas na tayo ng Mindanao Avenue. Nilagay na namin ni Chang yung Waze kasi medyo blurred na yung utak ko sa daan pagdating dito. Hindi ko na siya kabisado, kaya much better na may maps na tayo para hindi tayo mga pa. Nandun na yung isang naming kasama, yung nag-aya, nasa Shell Boso na. Kami nandito nakaboso pa lang. Yan, 1 hour and 30 minutes pa biyahe namin bago makarating ng Shell Boso. 1 hour na traffic. May traffic na dito sa Mindanao kasi nakalift na yung truck ban. Anong oras na? Ayun, 9:30 na. Kaya medyo maging swerte lang kasi hindi na rush hour. Yung mga pumasok sa opisina, sure naman na nasa kanya-kanyang opisina na. Wala na yung mga nagmamadaling pumasok.
talagang part na to lagi itong traffic eh. Kasi sama-sama na lahat dito eh. May jeep, may tricycle eh. May bus, may truck. Kaya matraffic talaga lagi sa part na to eh. Dito nagsikikita-kita lahat ng mga sasakyan. Kabit mo sa kaliwa ko ang Brad. Ang luwag sa kaliwa mo eh. Salamat po, salamat po. Ito pa isa yun. Ikot-ikot lang, ikot-ikot lang. Singit-singit lang, singit-singit lang. Meron bang 42 minutes bago umabot ng Shell Boso-Boso. Napakalayo pa. Last time na punta namin talaga hindi ganito kalayo. Hindi ko alam bakit parang ang layo-layo ngayon. Oh, joyride. Ano? Joyride. Anong joyride? Joyride angkas? Yung joyride na ano? Up? Oo. Oo. Ano Kung meron? mag-a-apply ka. Oo. Dito yon? Oo, yun na. Hindi mo nakita. Hindi. So yun nga, 30 minutes pa bago na yung marating yung Shell Boso-Boso. Stretching muna, sakit na ng puwet ko eh. Sabi dito 16 kilometers pa in 29 minutes. Sa Marcos Highway na tayo. Isa to sa mga sa mga killer highway nga daw. Dami ng big bike o mga pababa na sila oh. Di ba? Mga bumiyahe yan ng maaga. Gusto ko rin sana dalhin yung Dominar kaso But killer highway. kasi maraming na-aksidente rito. Kita mo ang luwag ng kalsada oh, di ba? So kung di ka mag-iingat yung mga nag-u-turn na ganyan, hindi mo mapapansin, di mababangga mo. Dami kasing matutulin talaga rito. Tapos dati pangit yung kalsada rito. Matulin ka, biglang may lubak, di ba? Kaya isa siya sa mga naging killer highway. Diba? Ganda ng view. Malapit na tayo. Nasa paano na tayo? Diba? Kaya maraming pupunta dito sa Marilaki dahil dyan sa view. Diba? Malamig na ang hangin. Nararamdaman mo ba? Hindi. Ang kapal na dyan. Nararamdaman mo malamig na eh. Iba na yung hangin. Fresh na. Kasi maraming ang puno. Kaya malamig dito, lalo na doon sa ibabaw. At ang haling tapat nakahiga kami sa damuhan kahit mainit, malamig yung hangin. Nung pumunta kami yung mga bandang yung March. Ngayon naman November. Siguro malamig-lamig na rin naman doon. Kada to. Lugit nila. Nandito na tayo. Antipolo City Justice Hall of Justice. Ang sarap naman ng opisina nila. Hindi dito opisina nila
Araw-araw ako makakadaan ng mga puno. Naaspaltuhan. Yung aspaltuhan, gabangkingan lang yan. At least maganda ba banking yan? Maganda yung pagsasadsaran nila, no? Di ba yun? Alin? Yung siya lang dinaanan natin? Boso-boso na to eh. Hindi man ako makakahinto eh. Kurbade, baka salpukin tayo na nasa likod. Hindi pa eh. Mundo niya. Delicates tong gagawin natin. Kurbada yan. Hindi pa to boso-boso. Ito pa lang yata boso-boso eh. Oo, ito nga. Si Ken. Wala namang Honda Beat dito ah. Ayun, si Ken. Kanina pa siya dyan. Nainip na siya. Ayun nga mga chong. Kasama na natin si Ken Sara. Ewan na si Ken. So yun, nag-aya Kaya mo ako. Pinagkakawala ako. Siya yung kasama natin. Nag-aya ng tambay ng Marilaki. Tara na, let's go. So yan, wala namang bago sa Marilaki. Sarap lang talaga pumunta dito kasi malamig ang klima. Nasayad na yung center stand ni Ken, no? Ito yung pangatlong beses kong punta rito. Pero alam mo yun, nakakaba pa rin. Hindi ko alam why. Siguro dahil natawa-tawa baka may kamoting makasalubong. Kumapit ka, yun nga, nakakapit to. Tapos sa akin nakabitaw ka. Ang hirap kumapit ng kapalo. Eh paano ko siya bibidyo kung ang tulin-tulin niya? Di ba? Dapat chill lang ang liko. Oh, ganyan lang. Hindi kailangan matulin. Anong feeling ng nakapunta ng Marilaki? Ano? Anong feeling na nakapunta ng Marilaki? Ito na yun. Sa ano lang kasi, sa mga ano lang kasi talaga, sa ang tawag dito, sa video lang, sa Facebook lang talaga nagmumukha siyang delikado. Pero pag napunta ka rito, kung tutusin, hindi naman to delikado eh. Ang lalaki ng buwelo ng kurba dito, di ba? Hindi naman siya ganun na tipong ano talaga.
Di ba? Nagiging delikado lang na. Dahil Kasi sa nga, mga yung driver, oo, yung mga naglalaro. Pero kung tamang biyahe lang, o tayo, buwabangking din naman tayo, di naman tayo sasagad, di ba? Nasik tulad ni Ken. Ang tulinigin, di ba? Halos na bata. Kaya nasa ano pa rin, nasa kung paano ka mag-drive. Di ba? Yan yung billboard. Ayun o, namimitik ko. Nagpa-picture ka? Oo. Kasi di mo alam pangalan nila. Ha? Hindi mo alam pangalan nila. Alam mo sino sila? Diba? Ganda-ganda ng lugar eh. Wag natin gawing racetrack. Dapat i-enjoy natin yung view. Mahal ng gas dito. Mas mahal na 10 piso. Yung isang full tank ko inabot lang na 90 kilometers. Pero natiran pa naman ako 2 bars. Pero sabi nga ni Ken, wala na raw gas station dun. 80 raw 1 litro ng nakabote. Kaya okay na rin. Ulin din ang motor ni Ken, oh. Tatakbo na 100, no? Panis yung aerox sa Honda Bitikin. Ha? Panis yung aerox sa. Kaya nga eh. Walang sinabi yung Aerox ko doon sa Honda Beat ni Ken eh. Lupit eh. Gusto ko yung ligo ng kaliwa. Mas feel ko siya kaysa kanan. Parang ang angas-angas ko pagka ano yun. Ganda. May ganda rito. Ang ganda. Ha? Hindi. Ang ganda, no? Saan mo ko may dadalhin? Kaya nagugutom na ako. Diba? Sarap magpunta. Tanggal stress. Sulit ang biyahe. Sulit ang holiday. Ngayon kakin dito pala malilim eh. Nasa di kita bundok. Baka naka-off yun sa'yo. Hello. So, Ayan. Ba't nagtutut-tut? okay na? Intercom disconnected. Huwag mo nang pindutin, ako lang. Pinindot mo ba?
Patayin mo, tas buksan mo uli. Power up. Welcome to Spring Cup Project. Battery full. Intercom connecting. Yeah, okay na. Yes. Siguro to, hinigan masarap yung pagkain na napupuntahan natin. Tambayan siya, kainan siya talaga. Yung sa pagkain medyo pricey pero masarap daw. Yun ang sabi sa mga review. Kasi niyayaya din ako dati nung kasamahan ko sa Meralco. Masarap naman daw. Tsaka maganda yung view. Siguro kaya masarap kasi gutom ka na pagdating mo dun eh. Look po. Masarap daw dun, may steak daw dun eh. Ganda. I'm so happy. Hindi ko alam ilang minuto pa Jariels eh. Pero gutom na rin ako eh. Yung breakfast ride natin alas 12 na. Wala si Ken, antulin ah. Antulin naman ni Ken. Wala talaga si Ken eh. Wala si Ken. Hindi ka yung pinto na yun. Ha? Ayun. At Yun na yun, yun. nakarating na rin tayo sa wakas sa Jariels Peak. Gutom na ako. Yay! Yay! May video ka lang sanang hawak o habang tumatakbo tayo, nagbe-video ka oh. Ha? Habang tumatakbo tayo, nagbe-video ka. Di ba yung mga TikTok yung mga nakaganon, tapos na-driver, tapos yung angkas nagbe-video. Alam mo yun? Mamaya. Makita ng view eh. Ang ganda ng view dun eh. Mga liko-liko. Sakto lang sa kanya yung beat eh. Naaangat niya pa yung paa niya eh. Yabang talaga yung naalis na yan. Mas relax kasi yan. Nauunat yung paang ganyan. Oo. Unat din natin akin. Sarado, open. Kaso lang ng old. May mga pababa na oh. Nice na pero sila Ken. Hindi ka pinansin. Infanta.
And how? Pipicturean niya daw tayo. Ano si picture? Buti nga siya, may taga-picture tayo. Pwesto kayo isang mabilis. Game. Landscape. Pahiga. Lagi ka sasama sa amin, ha? Ito na picture. Di ba may photographer kami? Di ba may botanical garden din dito? Little Baguio. Uy, may dala tayo sticker. Nakabanda na. Hala. Search mo nga sa Google, Jariel Speak. Sige na nung sundan. Hindi, titignan ko gaano pa kalayo eh. Quezon. Hindi na ano to eh, hindi na to short ride eh. Sara, ang ating tour guide. Mali, ang usapan talaga namin dapat dito is breakfast ride. So ayun, nauwi nga sa lunch. Ayun, sulit naman ang biyahe kasi hindi mainit, kulimlim, diba? Sulit ang biyahe namin. Kaya sa mga pupunta dito, yan, doon sa pinagpagasan namin kanina, pagas na kayo doon. Nung hindi nga aabutin ako paahon, pero tong pababa namin mukhang hindi. Kasi from doon sa gas na hanggang dito 31 kilometers eh. Ano, sulit naman. Sayang lang walang bulalo, pero sarap din yung pagkain. Pangkaraniwang lechong kawali tsaka sisig ang in-order namin. So ang habol lang naman kasi talaga is yung view. Ayun, kami uuwi na. Pero may mga side errands pa kasi na gagawin. Kaya baba na muna kami. Sayang. Isaswap ko na sana yung Aerox B2, straight swap sa Honda Beat eh. Kurbada eh. Overtake. Lakas ng Honda Beat. Honda Beat ano yan eh, 1115cc. 115 yung motor, 1,000 yung driver. Naib na Honda Beat yan. Kahit sayad-sayad yung center stand niya eh. Bira eh. Sayang. Nasa alaala ko na lang siya talaga, lahat naka-store. Wala sa aking memory card. Ngayon lang ako nakapagbiyahe nang napuno yung ano ko yung memory card.
tagal kong gumagawa ng video sa sobrang dami ng kukunan dito. Honda Beat, Aerox B2 swap sa Honda Beat. Eh, sayang yung mga kurbahan namin doon kanina. Namo, ganyan yung tropa. Papaunahin ka, sabay overtakean ka. Yo, yung muyo ko pa. Aerox B2 swap sa Honda Beat, straight swap. FI dapat, color black. Honda Beat yan eh, no? Kargada driver. Hindi yung motor. Hindi yung motor eh. Driver. Yeah, unahan mo kayo, no, police. Mabuling ka niyan. Ah, bakit? Di niya mahahabol yan. Si Ken yan eh. Ken Sara yan. Ken Sara yan eh. Honda Beat FI 1115cc. Papagas ba si Ken? Ba't kaya ang bilis na lobat nung ano ko? Yung isang battery. Siguro hindi ko napatay nung kumain tayo. Ha? Siguro hindi ko siya napatay nung kumain tayo. Wala ka. Sayang yung footage nun. Ganda pa naman ng pababa. Hanggang saan kaya yung nakunan? Overshoot ako ah. Karera yung kotse tsaka Innova. Parang hindi natin dinaanan yung Lagusan. Yung? Lagusan. Yun nga yung tinuro niyang pataas. Yun yun eh. Ba't di mo na ako mauunahan, Ken? Rekta na to, Ken. Di mo na ako mauunahan, Ken. Pagkasunod-sunod na naman kurbahan, mauunahan na naman ako nun. Ayun na, maunahan niya na ako dito. Last love niya eh. Ay. Naunahan ako ng Honda Beat ah. Dito lang maganda gulong mo. Kasi pagkakalbo na gulong mo dito, paano kakakapit yan?
yun nga mga chong, mga chang, kung umabot kayo sa part yun ng video na to, maraming salamat. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, please like, share, and subscribe. Hanggang dito na lang aking video kasi kinapos na ang aking micro SD storage at isa lang ang dalawa. Hindi ko akalain na aabutin kami ganito katagal sa biyahe. Kaya yun mga chong, mga chang, hanggang sa muli, ingat!